heroes, pero hindi mo pwedeng sabihin na sa XP or Roam na agad yan mapupunta. And looking at the team comparison naman ngayon sa pagitan ng dalawang teams, si Yusun seems to be the team na kinakailangan na namang mang-establish ng early game because if not, parang AP Bren ipagtutuloy-tuloy lang na naman nila kung paano nila binabawi ng mabilisan sa isang iglap lahat ng mga nagagawa ng si Yusun magmula kanina. Mas mataas yung damage output or damage potential rather ng kupunan ng CU Soon. However, yung survivability dahil sa extra setups na meron sila ay nakasalalay dito sa side ng AP Bren. So it's offense versus defense. Sino ang mauuna or sino ang medyo madidiskaril in case na magkaroon sila ng moment na hindi na yun yung comfort ng kanilang composition and they still choose to do it anyway. Para sa akin, sa linyahan, parang game 5. Para lang kumbaga in terms of damage, output, ang daming option ng si Yusun eh. Kung sakali na mapatagal kasi yung laban and kasi finally has a hero for the first time in this series na early game pa lang, kaya na kagad na Balagbag. kaya na balagbag na kagad, laban na kagad. So this is gonna be a challenge specifically for Ogwen kasi Boxy the King can also deal the damage and Sorry and Felix as well. O, kinakalmot na ni Felix na unti-unting nararamdaman ni Ogen. So 1 minute in, kakalma muna ang dalawang koponan. Baka sa si Yusun pa pala natin makita this time yung ma-damage naman na laruan kung gugustuhin nila. Sure. At kung mapaninindigan, especially nila Kusei na ngayon, talagang nakikipagsabayan naman sa laning kung makikitignan natin. Pero so far naman, tahimik pa ang ating mga nakikita sa mapa. Do take note of the 4 quantum charges na hawak ng kupunan ng AP Bren. So mas engaging or mas G sila na like pumalag talaga ng as in para kahit papaano yung input nila pagdating ng pinakaunang turtle or kahit yung mga major objectives, it's gonna be available every 6 seconds. So that is something that they could lean forward, mas mabilis sila or mas madali sila magkakaroon ng mga turtle resets or yung mga lord resets because those basic attacks are gonna be super important for them to secure yung objectives na kinakailangan nila early on. Kahit ganito yung sitwasyon, it seems like they're ready to make palag talaga. They're ready to G. They're ready to G. They're like ready to G. Ayun na. Ready to G din si MP the King on the first blood. Up against Ogwen. Uy! Pero ilalaban pa ba ni Pyuto? Tatamaan ngayon ni Psycho Ball. Pero turtle ang magiging kapalit. Umikot. Kyle, TZ, baba natin si Felix. Tumakbo na lang muna. Makulit din kasi yung Dairot eh. Parang hindi basta-basta pwedeng ibitin sa isang lugar kapag talagang medyo pumabor sa kanya. Maganda yung naging paggugulo kahit papaano doon si Yusun. But still, AP Bren, they were set na kapalit nung mga nangyari na naman sa mid. Parang game 1 lang. Malaman si Ogwen, may objective sa atin. Yup, they were making necessary trades possible at isang trade na naman ang nakakuha nila. This time, that kill went to Ra, which is a very good sign para sa Novariang yon kasi maganda ang kuha nila doon. Grabe, run with the ball. Ito yung sinasabi natin kanina na yung karaniwang matchup sa gold lane na nakikita natin sa M5 is this one. It's Bruno versus the Brody, which 80% of the time ay pumapabor sa Bruno. Pero MP the King. Okay, kamuntikan doon si Flap. Dito mama yung Abyssal Strike. That was a delayed call. Ayun ang tumama. Oo, ni Felix. Siguro masyado niya lang masyado niyang inisip na baka mabuhay. Pero kung tumama yun, dead sagad yun. Kakakaba din yun kasi Kinabahan ka. hinabol pa niya yung Astral Echo eh. Kung malaki nga yung hitbox, inabutan pa ng Spatial Migration, di parang sisiguraduhin na ng si Yusun dun yung kill onto Flap TZ. Pero still, napauwi siya. So may energy shields ngayon na pwedeng kuhain ng si Yusun. AP Bren, magtatangka na lang. Mirroring kung mirroring na naman ang ating nakikita. At least, those are 2 ultimates na nabitawan ng kupunan ng CU Soon na dapat sana ay makakapagpabagsak kay Flap. But because of that failed initiation, Flap TZ was able to get a Hunter Strike at least 4 minutes into the game. And that is going to be a very good sign for him kasi that gives him more damage. Damage output na kinakailangan talaga nila and confidence para sa kupunan ng AP Bren to go for other objectives around the map na hindi naman talaga dapat sa kanila but they're willing to take and steal para mas lalong mapigilan yung scaling ni MP the King. Para sa akin kasi ang daming poke factor din para sa side ng si Yusun because of this Novaria. And even Kosei, yung volley shot, pwede may considered na poke eh. 2 banat nun, tas out ka. Can be really dangerous for the side of AP Bren. Ayun na nga, tumama na naman sa Shatter. Pasok ngayon si Flap TZ. Babanatan si MP the King. 1-2 punch
Sabay, may libre pang turtle para sa side ng mga bees. The best possible pick-off right before the turtle. Hindi na pinalapit doon si MP The King. At napakalaking factor din ng alam ng AP Bren na wala na nga kasing Minoan Fury dito. Etong si Boxy The King. Ginugulo na talaga nila ultimo dito sa orange buff. Oh. Lalaban pa rin May to, no? retry din si Kyle. Nanakaw ba yung orange buff? Nanakaw nga na kay Kyle TZ. Another nakaw mula kay Kyle. Hihilahin ngayon ni Pew si MP. Ay, that was Boxy. And that is another kill mula kay The Flappening. That was a very beautiful takedown coming in from Flap and Company. Magandang latag ng mga knock-ups and yung mga suntok na binitawan niya and the best possible hero to bring down before the turtle fight. And not to mention, hindi niya na rin ginamit yung kanyang retribution upon that one and it's still few Uy! na nakakuha nung purple objective, Oh. leaving MP The King out. Hindi man lang niya nagamit yung retry niya. Sabi ni Pew, Michael, MP, hindi pwede yan. Cannot be. Dumayo kayo ngayon eh. Ibang klase ngayon kasi nakakasama na naman si Flap TZ. Currently 3-0 lang naman dito sa kanyang pakito. Bawat bato ng kamao, parang nasisiguro na meron tayong nakikitang kill from AP Bren. At si Yusun, hindi nila nagugustuhan yung ganitong sitwasyon kasi parang kada attempt nila for a setup, bumabaligtad ng bumabaligtad. Sakit na rin ni Flappy Chulo talaga, boss. Ang sakit na ng damage output ako sa items. Oh no. Linis ang pagkakakuha and Flap TZ Uy! also using the flicker to be able to get away from that para hindi na siya makakatakas doon. Nabate. Ano na yun, buwis buhay clear ng wave yung ginawa na doon. Oo. Netong si Flap TZ. At hindi naman na masyadong na-convert ng si Yusu na yun ang kinagandahan sa nangyari kasi makakaabot din si Super Marco to defend itong bottom lane turret. Wala na naman munang trade. Sabi dito ng AP Bren, Ayan wala na. pwedeng trade. Aray ko, babes. Naku si Michael. Oh, my glove! Tinatlow sa baba. Oh no. Tapos si Kyle TZ and si Flap TZ lang inaiwan dito. Ni-reset pa yung turtle para makahabol yung dalawa. Ilalaban lang ni Kosei. Naging Oh! Beyblade si Kyle TZ dito. Pinapanatan siya na baka. Yung baka nagdabog. Boxy The King. Amazing track na tamaan si Kyle TZ. Nice pick up nagmumula sa Siusun habang si Kosei ngayon Kosei. naiwan na sa likod. Ogwen, tinutusok Oy! si Kosei. Pero patay ang 99.9% of germs. Ang gandang flicker na meron si Kosei para mabuhay doon. But then again, buhay pa ba? Mag-isa si Felix at hindi na siya aangat pa. Habang si Boxy ay pulado. Oo, pow! Apart memory ay ilalabas habang gumuhit na naman si Ra. That is a 2 for 2. Pero sino bang nagwagi? Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, 1.k gold lead ang AB Bren. At nakaabot si Super Marco. So maganda pa din yung nakakuha o sa kanya napunta yung iilan doon sa mga kills na nakita natin sa medyo matagal-tagal na team fight na mula doon sa Turtle Pit umaabot sa purple buff dito ng si Yusun. At hindi na nga nila pinaabot at some point Kinuha na nila no more contest coming in from the side of CU Soon and AP Bren. Mas napaangat pa nila yung 1.7k na nakita natin before the start of that fight. Not to mention, nandito na si Kosei, so they're probably gonna make a trade na kumuha nitong Torres sa may bandang ibaba unless Flap TZ makes a miracle save and that is no longer gonna happen. Although, he won't let the rest of the members of CU Soon make it dun sa may bandang ibaba kasi another trade is happening. Patay si Felix dito pero wala din naman si The Flaming. Susubukan siya ligtas si Kyle Kosei. TZ. Kyle TZ umiikot palayo. Nandun si na MP The King. That was a trade na gustong gawin ng side ng See You Soon. Ilalaban pa rin ito ni na MP The King with that Violet Requiem cancel. Nandoon sa likod si Owen. Ilalaban pa ito ni na Pew. Nandun na nga si Pew with the Stampede with the Ghostbusters. Oy! So may final sweep. Ngayon, papanatan si Kosei. Volley shots after volley shots pero 10 bits ang damage output. Then Owen will take that last hit as AP Bren still. Akala mo nakakalamang si Yusun, akala mo lang pala dahil AP Bren pa rin yun. Nakaabot, tapos na final slash papunta sa tore. Siniguro ng AP Brandon na yung habol na ginawa ng si Yusun dito, kina Flap, kina Kyle TZ, ay hindi mapupunta sa wala kasi makakaabot sila at napaganda pa na naman yun para dito sa Bees. Ngayon sila pa yata ang may advantage at may attempt o mag-a-attempt namang gulo dito sa purple buff ni MP The King. Dalawang retribution ang available pero hindi na sila magko-contest pa. MP The King still able to secure his very own purple objective.
objective. But at the same time, you have to take note na AB Bren is making continuous trades. See you soon gumagawa ng sarili nila mga play. But the problem is, laging nagkakaroon ng rebat. Laging nagkakaroon ng counter-attack yung AP Bren. Kaya yung dapat sana na 2.7k na medyo bababa ng konti, hindi bumababa ng kahit kaunti. Kasi yun yung nangyayari. There's always something that's happening around the map. And as I say that, andito na naman sila with the contest. Laging merong rebattle no? Pero mega kill ngayon si Super Marco. Lalaban ngayon sina Felix. Felix, tatamaan ng tournament memory. Roy! Kulang. Napakagandang realm mula kay Few. Pero na-timingan din yung Netherrealm, yung Star Shatter doon kay Ira. Parang ito, paunti-unting nagiging problema na yata para sa AP Bren. Kasi unknowingly natatamaan sila at nadadamage na napupuok lang sobra kasi tumataas na yung damage dito nila. Currently 201, siya yata ang pinaka magandang standing ngayon sa See You Soon. At nagre-reflect naman yon sa kung paano niya talaga nilalaro etong hero na ito. Hindi rin sobrang nai-enable ang AP Bren na pumuesto basta-basta. Though ngayon sila ang nagsisimula sa ating Lord at tinatry na ring posisyonan ng See You Soon. Maganda-ganda nga lang yung wave sobra at pag-manage ng AP Bren doon sa ibang mga lanes nila. Although, tingnan mo si Flap TZ yung pwesto ni Flap TZ, he can go to the bot side, pero dahil makiklear naman yun ng mga minion waves, hindi niya na kailangan na rumesmo sa may batang ibaba. Lipat siya on towards the river para makagilip niya iba sa mga members ng See You Soon. Pero alam nila nag-ulti na si Boxy habang nasa likod ngayon si Flap TZ. Siya yung mapapanatan na punish si the longest one. Oh my G. Okay, Ken, AP Bren, go for the outplay. Flap TZ sacrificing himself para ma-reset yung Lord na to. That was very close. In-expect niya na ubus na yata yung iba sa mga skills. It was on cooldown pero hindi. Nalatagan siya ng space jump dito. Galing kay Epi the King. Final suit nilaban dito. Napakaganda ring heavy spin. At sinong mahihila? Yun si Boxy the King. At sabable na kasi Super Marco. Ilalaban pa rin pa rin na Gwen Netherrealm coming in from View. At buhay dito ang side ng AB Bren. Very damage output ni Ra. Ang mas malupit. Lalaban pa si Marco. Torn apart. Memory. At Super Marco gets that monster kill. 2 kills para dito sa AP Bren. Kapalit man ulit itong si Ogwen. Sila naman ang nakakakuha ngayon ng mas magandang advantage and positioning in terms of taking this Lord na mukhang bibilisan lang nila ang pagkuha dahil bantay sarado na sila kapitan sa kung saan pwedeng pagmulan ng iba pang natitirang miyembro ng See You Soon. 8-11. Super Marco gets the Lord. Napakarami. At tumaas na naman ang kalamangan ng AP Bren. No turrets on both sides of the map para sa side ng See You Soon kumpara or bukod sa mga inhibitors na hinahawakan nila. So the Lord is already marching at the middle at kitang-kita naman in terms of hero counter na medyo nai-eguls pa nga yung Brody in the early portions or the whole tournament of M5 pero pinapakita ni Super Marco na kaya pa rin bumalag. The Flapping nilalaban niya dito. 1v1 with MP the King. Ay! Para kay The Flapping. Super Marco naghabol na. Marco. Okay, masasmatan si MP. MP. Space jump out. Meron pa siyang pangalawa dito. Habol si Marco dito. Oh! At doon nag-godlike. Woo! Sabi ni Super Marco. Siniguro maging si Kapitan willing na gamitin na doon yung Netherrealm at that moment, yung Lord na pinag-distract sa ibang mga players ng See You Soon. Tapos ngayon yung Purple Bank, na-secure nga ulit nila. Ito na ang pagbalik ng AP Bren. Gusto na nila mag-convert ulit. At maganda nga lang doon, kahit pa paano pa din yung ginawa for me ni MP the King kasi napigilan yung gusto sana gawin dito ng AP Bren na parang ituloy-tuloy na yung kanilang mga kinuha objectives together with the Lord that they had. And they were willing to exhaust most of the resources na meron sila using that Netherrealm para mabuhay pa rin as of that moment where MP the King was about to make a major outplay. Hindi na sila nagpadalos-dalos. They made the necessary play possible at ngayon hinahawakan nila ang 4.9k. That would be very important for them to finish this game. So, at yung halos 3,000 kalamangan na yon ay hawak ni Super Marco dahil lamang siya ng 3k compared to Jose. And he also has the Halberg. So sobrang lambot na nitong baka na to. Para kay Super Marco, kayang-kaya niya ng palambutin mag-isa si Boxy the King. At hindi na siya matatakot dyan kapag humarap yan. Oo nga, Boxy the King ngayon na pinili ring kumuha naman ng Flask of the Oasis. So, in terms of yung pagpapakunat talaga ay hindi naman nila masyadong na-investan yung
aspect na yun kontra ngayon sa AP Bren na sobrang ma-damage na naman ang lineup. Dalawang nahuli with final slash. Okay, tutuloy pa to. Itutuloy ni Baxi the King. Nagdabog si Baxi the King dito. Pero napagandang nether round para sa side ng AP Brent. Sabay yun yung torn apart. Memory. Ooh, torn apart. At pinaboxing-boxing na ni Black TZ. Ang lahat ng kanyang mga kalaban, yun naman pala yun. AP Brent pa rin ang nakakalamang. Mapapakanta ka na lang talaga eh. Kasi inabutan talaga lahat ng players dito ng Yusun. 3 ang nawala. At ngayon, may minions pa ang AP Bren. In less than 10 seconds ay mabubuhay na si Baxi the King, pero in less than 5 seconds ay lalabas din naman ang susunod na lord ng competition. And guess who's there? Kyle TC na nakapwesto na kagad. Sorry, or actually MP the King, medyo malayo pa rin. Everybody is isolating the rest of the members of Yusun. At talagang hinihintay lang ang tamang pagkakataon. They're waiting for the right opportunity. Hindi nila pinapapasok kahit sino sa Yusun. Hindi nyo na mahawakan si Super Macro, Super Marco, Super Mario, lahat na ng ma-emro. With Super Marco, with this dominating streak, 11, 1, and 1, may kasama pang Lord. Hindi na biro ngayon ang nagiging cheers ng crowd sa EVF Convention Center. Nakikita mo na kung gaano Ala! kalabang ang AP Bren. At meron pa silang pahabol na kill na naman from Flap TZ. Tingnan mo naman yung record ng mga score ng AP Bren. 15 assist na rin pala si Pew. Pass first! Pass first at tingnan mo. Ilan na yan? Ang dami pinindot Ang eh. dami nabilang. nun! Hindi na ako sure kung ilan kanina nabibilang pa natin yun. Mga 3 lang ngayon, hindi na eh. Napakarami. Sunod-sunod na. May Lord pang kasama dito at yung final slash na kumita din. Pero yung Torre lang ang tinatarget ng AP Bren. Unless susubok pa ba dito si Yusun. Alam mo, dapat si Yusun hindi sila nag-initiate. Sila dapat ang counter-initiate. Pero masakit talaga yung damage ni Super Marco. Si Super Marco ang ating tinitingnan ngayon. At ayun na final sweep. Yung baka na ginawang Nilaga! napakalambot ng baka, mga kaibigan. Halos walang kunat at doon na nga. Tatapusin na ba ito ng AP Bren? Inhibitor, wala na ngayon for both of the teams. Tanging damage output na lang ang meron sila and they want to go for the extra wave. Conceal play at ayun yung isang banat. Killing spree para kay Flap TC. And this is it. AP Bren ang pinalakas na mas malakas sa series na to. After 4 games in this best of 5 series, ang AP Bren pa rin ang mamamayagpag dito sa ating serye. Nakawa na naman nila tayong pakitaan ng all-out aggressive, ma-damage playstyle.